Purihin ng Panginoon, even so, Lord Jesus, come. Yan ang hangarin na binibigay ng banal na Espiritu sa puso ng bawat isa sa atin. Happy Sabbath mga kapatid dyan sa Pilipinas at sa lahat ng makakapakinig nito, kayong lahat ay ating binabati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nandito tayo sa huling yugto ng ating week of prayer ngayong linggo, pero meron pa itong kalahati sa susunod na naman in God's time. Pag pinayagan uli ako by the grace of God, itutuloy natin itong Laodicean message siguro sa mga susunod na quarter. Baka magkaroon tayo ng spiritual indigestion, pero hindi yan kasi magaling yung banal na espiritu uh, maghimay ng kung ano lang ang dapat natin pwedeng kainin. Kasi ayaw din ng banal na espiritu, ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng spiritual obesity. Lalo tayo yung mas hihigit pang problema natin sa Laodicea. So, always in God's time according to His will. So, magandang Sabat dyan sa inyo, mga kapatid. Talagang nakakatuwa, no? Jigs faculty, Tansang Luma, Tan family, lahat sa inyo, mga kapatid, natin mga isa-isa kasi yung time nga natin, pag may time na lang mamaya, saka tayo magbatian. Sa ating pagpapatuloy, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Iglesia ng Laodicea ay pinapayuhan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, salamat sa pagkakataong ito, pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Papuri, kaluwalhatian, pagpapasalamat ay binabalik namin sa inyo. Sa inyong kabutihan at walang sawang pagmamahal at pagbibigay ng babala na kami ay nasa panganib. Ngunit sa inyong dakilang pag-ibig, ayaw niyo kaming mapahamak. Kaya sa kabila ng lahat, kahit kami ay makaranas ng mga sakit sa damdamin, sa mga isipan, at mga matitinding karanasan para lang sa ikabubuti namin at kayo ay makasama namin. Ginawa niyo ang lahat para kami ay maligtas, hindi na sa aming mga masasamang mga pag-iisip, kung hindi sa amin mga mabubuting gawa na hindi sang-ayon sa inyong kalooban. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin, sa presensya, gabay at pananahan ng banal na Espiritu. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Jesus. Amen. Okay. So, habang tayo mag-aaral, patuloy niyo ipagpipray si Kuya Epi, no? Yan. Laodicean is counsel. Nandito tayo ngayon sa Revelation chapter 3 verse 18. Babalik tayo kahapon. Nandun tayo sa verse 19. Ano? Ngayon nandito tayo sa verse 18. Babalik muna tayo sa actually verse 17 tayo kahapon. Ngayon nandito na tayo sa verse 18. So babalikan muna natin yung verse 17. Iyan ang problema natin. Ang problema natin, hindi natin alam na hindi pala natin talaga alam. Akala natin alam. Ano yung hindi natin alam? Kasi meron tayong sarili nating evaluation. I am rich and need of nothing. I am well off. Lahat ng pangangailangan ko meron ako. Pero hindi pala natin alam na tayo ay kawawa, miserable, pulubi, hubad, at bulag. Ngayon, ang maganda dito, ang pinakamaganda sa biyaya ng Panginoon, yung kanyang agape, tunay talaga siya na doktor, tunay siya na engineer, kung mayroong sira, ayusin niya talaga. Na hindi niya tayo pababayaan dito sa verse 17. Patuloy pa rin siya. Kaya ngayon, dito tayo sa maganda, ngunit mabigat pa rin na karanasan ibibigay ni Lord sa atin para sa ating ikabubuti. Ano? So tutuloy tayo sa verse 18. Revelation 3:18. I counsel thee to buy me gold tried with fire. Kaya lagi kong inuulit, pasalamat tayo na ginamit ni Lord si Sister Zaris sa pagpili na set my heart on fire. Maganda ito pakinggan, pero pag dumaan talaga tayo sa apoy, mahirap ito na karanasan. Kaya lang, ang gold talagang magiging pure gold pag ito ay talagang dadaan sa sa apoy. So I counsel thee to buy me gold tried with fire upang kayo ay maging mayaman.
Wow. Kasi akala nyo mayaman kayo pero hindi. Ngayon, para yumaman kayo, bumili kayo sa akin ng gold na talagang subok na sa apoy. Pangalawa, white raiment, puting damit, that you may, upang hindi maihayag ang kahihiyan ng inyong pagiging hubad. Yung ating pagiging hubad dito, yung expose yung ating kasalanan na hindi natin alam na kasalanan. Yan yung self-righteousness. Kaya kung mapapansin mo, maraming magsasabi, naku, napaka-hipokrito naman itong mga to. Ina-accuse natin yung bawat isa sa atin. Ay, yung ano namin, hipokrito yun. So yung pagiging hipokrito nila, hindi natin nakikita na tayo ay hipokrito din. Hipokrito din. Walang exempted dito mga kapatid. Tayo lahat hipokrito. We are living a life what we are not. Yun ang problema dito ngayon. So ngayon, lumalakad tayo, namumuhay tayo na hubad. Expose ang ating kahihiyan na hindi natin alam. Kaya ang sabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng puting damit. Pero hindi pa tapos. Bulag kasi tayo eh. So kailangan nyo rin bumili ng pangpahid sa mata para kayo ay makita. So ngayon dito muna tayo sa yung word na counsel kasi hindi natin makikita sa Bible na Jesus Christ or God is our advisor. Lagi siyang counselor, mighty, yung counselor. So titingnan natin, no? Research ko itong dalawa, napaka ganda pala. Kaya hindi ginamit ng Bible yung advice. So distinguish counseling or counsel from advice. Yung definition, counseling is an activity in which counselors and clients work together to understand the client's personal problems and difficulties, lahat ng mga pinagdadaanan niya kung ano man yan, and come up with plans to fix them. Yung advice is an opinion or recommendation offered as a guide to action or conduct. It is usually based on knowledge kasi kung minsan may mga matatalino, hindi nila na-experience pero magaling sila magbigay ng advice. Dito yan nababase sa mga karunungan, yung mga nakaraan kasi sabi nila, best teacher is experience. Sa tigas ng ulo lang ito. Dahil sa tigas ng ulo, naranasan natin. Pero ang totoo lang, the best teacher is pag tayo'y makinig. Kaya laging sasabihin ng Panginoon, ang siyang merong tainga ay makinig. Let him that has an ear, let him hear. So past experience or personal opinions or belief. So yan yung kaibahan. Ngayon, yung mga counselor, pwede siya magbigay ng advice. No? Counselor can advise you. But that's not what counselors intend to do. So dito tayo sa intention, ano? The intention of a counselor is to help you answer your own question or situation kung ano man. However, the goal of most advice givers, ito yung mga advisors or advice, is to provide you with a definite answer. Wow, ganda pakinggan, ano? Definite answer or a plan of action to your problem. Ito yung problema without even identifying what the problem really is. Kaya ang ating Panginoon hindi siya advisor, counselor, kasi igagay niya tayo, in-identify niya yung problem, pero together tayo gagawa, haharap doon sa problemang yon at ang Panginoon natin na siyang makapangyarihan sa lahat, siya yung gagawa ng solusyon sa ating problema. Kung mababasa niyo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na daraan sa atin na hindi natin kakayanin. Bagkus siya ay gagawa ng pamamaraan kung paano tayo mahiwalay doon. Ang galing talaga ng Panginoon. So ngayon, merong tatlong tinatawag na merchandise, no? Yung mga bagay na ibinebenta ng Panginoon, no? So three remedies for our threefold condition. Napakahalaga nito mga kapatid. This is precious, heavenly merchandise. Ang sitwasyon lang dito mga kapatid, hindi ito libre. Ito ay bibilhin. Bibilhin natin. Mahalagang dapat natin bayaran. May halaga. Akala ko, Brother Epi, yung kaligtasan, libre. Libre talaga yung kaligtasan. Pero sa mga mayayabang na kagaya natin,
na sinasabi natin tayo ay mayaman, ang alok sa atin ng Panginoon, sige bilhin mo. So tatlong merchandise ito na galing sa langit. Una, sa ating kahirapan, inaalok tayo ng Panginoon ng gintong dumaan na sa apoy. Hindi, no? So ngayon, pag pure gold, mas mataas ang value niyan. Number 2, sa ating miserableng kahubaran, inaalok niya tayo ng puting damit upang tayo ay madamitan at ang ating kahihiyan ng ating kasalanan ay hindi lumitaw, hindi ma-expose kahit sa pagdating ng judgment. Mamaya makikita natin anong gagawin doon sa judgment. Pangatlo, sa ating pagiging bulag, tayo ay kanyang inaalok na bumili ng pangpahid sa mata. Biro mo pangpahid sa mata para tayo ay makakita. So magiging tanong, Kuya Epi, at sa ating mga kapatid, ito malaking problema talaga ito. Mabigat talaga na problema ito. Sabi ng Panginoon, kayo ay kawawa, pulubi. Ngayon, sa ating pagiging kawawa at pagiging pulubi, bakit nga tayo aalokin ng bumili? Eh wala na nga tayong budget, pabibilhin pa tayo. Ang tindi naman ng Panginoon. Ano? So anong sitwasyon ito na sinasabi ng Panginoon? Bumili kayo, kayong mga mahihirap, ito yung bilhin nyo. Kasi sinabi na natin na marami tayong, we are rich, mayaman tayo. So ibig sabihin ito, can afford. Pwede natin bilhin ito. Wow. So anong magiging sitwasyon? Anong biblical na katotohanan na si Kristo, siya ang ating counselor, nagbibigay ng solusyon sa ating problema. At ang problemang ito ay matindi. Imagination lang natin, self-evaluation lang na mayaman tayo. In reality, pulubi tayo, sinabi ng true witness. Ngayon, pabibilhin niya tayo in reality. Mahirap ano? Pero ang Bible, ang Panginoon, punong-puno ng kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan at sitwasyon sa buhay. Puntahan natin yung Isaiah chapter 55 verse 1. Merong imbitasyon dito mga kapatid. Sabi dito, ho! Come everyone! Lumapit kayo! Pumarito kayo! Lahat kayong mga nauuhaw! Everyone who thirsts, come to the waters. Lumapit kayo dito sa tubig. Kayong mga walang pera, siya na walang pera, lumapit kayo, bumili at kumain. Sandali lang. I-analyze natin to. And he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money. Paano tayo bibili kung walang pera and without price? Analyze muna natin ito ng konti mga kapatid. Sabi na, Holy Spirit, turuan mo kami. Paano ito? Paano bumili nang walang pera? Ulitin ko. Come everyone who thirst, kayo mga nauhaw, lumapit kayo dito sa mga tubig. At sa inyo ng mga walang pera. Hindi mo kang pera, wala talagang pera. Lumapit kayo, bumili at kumain. At bumili kayo ng wine. Bumili kayo ng gatas na walang pera at walang presyo. Example mga kapatid, no? Buy without money, without price. Ito yon. Sabi ng Panginoon, bakit nyo sasayangin ang inyong mga pera na hindi naman yan makakain, hindi yan tinapay, hindi yan ikabubuhay? Bakit kayo magtatrabaho, gagawa na hindi naman kayo matutugunan? Makinig kayo ng mabuti. Listen diligently to me. And eat what is good. Kainin nyo yung tama. Kainin nyo yung mabuti. And delight yourselves in the rich
food, mayaman na pagkain. Ano ang mayaman na pagkain? Ang sabi ng Panginoon, ang siyang kumain ng aking laman. So yung laman ni Jesus Christ, yan yung kanyang humanity na dapat natin kainin, dapat natin pag-aralan. Ang problema, ayaw na natin pag-aral kasi meron tayong pride, meron tayong preconceived mind. Alam na namin yan lahat. Ano pa ba naman ang hindi namin alam? Diba? Kagaya ng pagkatao ni Kristo. Pag nag-aral tayo ng pagkatao ni Kristo, hanggang doon lang tayo sa nagugutom, napapagod, nauuhaw. Ayaw nating pag-aralan yung kanyang pagkatao na kanyang tinaglay mula ng kanyang kapanganakan. Lalong December ngayon, yung mind ng tao ay birthday na naman ni Jesus, sama si Santa Claus, na lahat na lang ng kasinungalingan at pandaraya, no? Ay nandyan. Hanggang linilimit lang natin si Jesus doon. Paano tayo iligtas ng pagkatao ni Kristo na kanyang tinaglay kung hanggang doon lang siya sa pagod, gutom, at uhaw? Anong kinalaman niya sa ating pagiging makasalanan? Yung mismong ating pagiging makasalanan, yung ang kanyang tinaglay para yung prinsipyo, yung law of sin and death, ay dalhin niya dun sa cross upang hatulan. Para sa kanyang kamatayan, kasama tayo doon, kasama ang kasalanan natin doon, sa kanyang pagkabuhay na maguli, doon niya ibibigay ang kanyang buhay sa lahat ng tao sa mundo, sa lahat ng relasyon. Pansinin niyo mga kapatid, bago nangyari ang cross, ang tawag kay Kristo ay only begotten Son. Pagkatapos ng kanyang kamatayan doon sa cross at siya nabuhay na maguli, ang tawag sa kanya is the firstborn. Yung kanyang only begotten Son na buhay, pagkatapos niyang mabuhay na maguli, his life became a shared life. So yung buhay ni Kristo ngayon, yung buhay ko ngayon, yung buhay mo ngayon, yung buhay natin ngayon, ito yung buhay ni Kristo na kanyang ibinahagi at ibinigay sa buong sanlibutan. That life of the only begotten Son became a shared life. Hindi, no? So yun ang sinasabi ng Panginoon, kumain kayo ng mayaman na pagkain, masustansya, sa ikalalago, ikatitibay ng inyong mga pananampalataya. Kasi ito lang ang magpapatibay sa atin hanggang sa katapusan eh. Yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 24, he that endures to the end shall be saved. Ito lang ang pagkain na espiritual na magbibigay sa atin ng lakas, ng tibay, ng espiritual na sustansya hanggang tayo makarating sa kahuli-hulihan. Ano? So ngayon, example nito, yung tinatawag na pagbili. Meron kang nagustuhang sapatos. Atin ka ng kasal, forma. Halimbawa, yung sapatos, punta ka sa tindahan, nakita mo merong $180. Yung $180 dyan sa Pilipinas, i-times 54 mo. Sandali lang mga kapatid ha. Naalala ko si Pastor Sulian, inuman ko ng tubig ito. Hindi ako nakainom kanina kasi yung preparation, yung prayer and consecration, pero hindi ko sinisisi yung pinapasalamatan ko. Kaya lang, hindi ako nakainom talaga kanina. So yung sapatos $180 times 54 dyan sa Pilipinas. Gustong gusto mo yan. Ngayon, meron kang $200. So anong gagawin mo dito? Gustong gusto mo pero alin ang mahal mo? Yung pera mo o yung sapatos? Yung pera mo, mananatili lang pera yan dyan. Pero walang mangyari, wala kang sapatos. May sapatos ka pero luma. Pero ito ay maganda, gustong-gusto mo. Boots, pang forma yan. Pwede pang kasal, pwede pang simba. Kasi alam mo naman, hindi naman sa iba yung feeling mo pag maganda yung suot mo eh. Kasi yung nature natin ng pasikat, yung pride, naiiba ko. Ano? So anong gagawin natin dito? So dahil gustong-gusto mo yan, punta ka doon sa tindahan, sa sales lady o sa salesman, kukunin mo yung sapatos na tinitinda nila,
na ang presyo ay 180, ibibigay mo yung 200 mo. Ang ibig sabihin ng pagbili, mga kapatid, is exchange. Oh. So ibibigay sa kayo yung sapatos na pag-aari ng tindahan na binebenta nila, i-exchange mo yung 200 mo, ibibigay mo dun sa tindahan. So ngayon, ang value, pareho lang ang value. Tingnan mo, ulitin natin ha. 180 na sapatos, yan ang value ng sapatos. Ikaw, ang value na nandyan sa iyo na cash, 200. Ngayon, dahil nag-decide ka, na gustong-gusto mo kasi ito eh. So ibibigay mo yung 200 doon sa kanila, ibibigay nila sa iyo yung sapatos na tig 180 at susuklian ka ng $20. Pareho pa rin ang value. Oh. So nag-exchange lang. Yan yung sinasabi ni Isaiah na pumunta rito ang mga walang pera. Paano ka bibili? Dalhin mo, i-exchange mo lang yung sarili mo. Huwag mo na sabihin na wala akong pera eh. Pumunta ka lang doon at kumain ka. Uminom ka. Yun ang ibig sabihin. Lumapit tayo kay Kristo dahil prinobide niya na yung buhay, kaligtasan, kapatawaran at katwiran na magliligtas sa atin mula sa ating kasalanan at tatayo sa araw ng paghukom. At pagdating ng ating Panginoon, when He shall come with trumpet sound, the second coming nating hinihintay, O may I then in Him be found. Tindi nitong nito, no? Glad in His righteousness alone, faultless to stand. Yan ang mga sa susunod natin na pag-aral ng Laodicea. Hindi tayo mananatili dito lang. Ipipresent ng Panginoon yung Laodicea ng punong-puno ng problema. Ihaharap niya sa Ama, ihaharap niya sa universe, ihaharap niya kay Satanas. Itong Laodicea na puno ng problema, siya ngayon ay walang dungis. Wow, praise the Lord mga kapatid. Para wag tayo mawala ng pag-asa kasi last night natin ngayon parang purong bugbog na tayo masyado. Kailangan natin bugbugin, dumaan sa apoy. Set my heart on fire that they may see Christ in me. Kasi hanggang hindi nababalatan lahat ng kasalanan, lahat ng mga residues, dross ng mga kasalanan na nandito sa atin, susunugin ng Panginoon yan because God is a consuming fire for us to live with Him forever. Pag ayaw natin i-exchange yan mga kapatid, malulungkot ang Panginoon. Wala siyang kaluguran. He doesn't delight in the death of the wicked. Kaya sabi ng Panginoon, ba't nyo pipiliin ang kamatayan? Ay nandito na ang kaligtasan na binibigay ko sa inyo. No? Mga kapatid, ang kaligtasan, sabihin ko na ito ngayon, hindi ito pangako. Ito ay katotohanan na natupad at nagampanan ng Panginoon at ibinibigay na sa atin. Tayo na tumanggap na nito, ibabahagi natin ito sa lahat ng ating mga kasalamuha na sila ay meron ng tiyak ng kaligtasan. Kagaya ng prayer ng Brother Bobby nung isang araw, sabi niya salamat sa kaligtasan yun. Kasi mahirap tayo magbigay ng mensahe ng kaligtasan. Pag tayo mismo ay ang ating mga mukha, budhi, ang ating pag-iisip ay laging duda na maliligtas kaya ako. So paano natin maibibigay yung mensahe ng kaligtasan? Ano? So yan, ang ibig sabihin ng bumili ay exchange. So ngayon, doon sa exchange na yon, dadanas tayo ng ibibigay mo yung nandyan sa'yo. Para ibigay din yun nung may-ari nung gusto mo, ibibigay din niya. Sa kaso ng ating Panginoong Hesus, meron siyang katwiran na ibibigay niya sa atin pero hindi niya maibigay hanggang walang bayad na nagmumula sa mayayabang na kanyang bayan, ang kanyang mga anak, ang ating self-righteousness. So mga hindi nakakaalam, libre yung righteousness ni Christ for salvation. Pero sa mga nakakakilala sa Diyos, na ayaw siyang kilalanin, those who know God and doesn't recognize Him as God, kailangan bayaran natin ang righteousness ni Christ in exchange sa ating self-righteousness. Personal pride and denominational pride. Ulitin ko mga kapatid, mahirap magsisi
sa mga bagay na mabubuting ginawa natin o sa mga mabubuti nating ginawa. Mabuti yung ginawa natin tapos pagsisisihan natin. Exactly yan ang nangyari kay Job. Hindi siya kriminal, hindi siya magnanakaw. He is righteous. Pero ang problema ni Job, kung saan nagmumula ang kanyang katwiran, ay galing sa kanya. Kaya pinagalitan siya ni Elihu. Dahil sinasabi niya sa kanyang sarili, siya ay matuwid sa kanyang sariling mata, at ang kanyang katwiran ay mas higit pa sa Diyos. Kaya pinagalitan siya. Kailangan paggalitan talaga tayo, mga kapatid. Kaya meron pa tayong mga Laodicea's rebuke sa mga susunod na yon. So tingnan natin ito. Isang example nito, English tapos Tagalog. Total Biyernes naman ngayon. Mag-worship tayo sa Panginoon, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Philippians 3, 4-6. Pero umpisa natin ng 3 kasi sinabi ni Pablo dito na mga Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon, wala na tayong pagtitiwala sa sarili. Itong flesh dito, yung laman, hindi yan Jollibee fried chicken or McDonald's or Kentucky fried chicken. Yung laman yan ay yung ating sinful, fallen humanity. Ang sabi niya, tayo ay mga tinuli sa espiritu, ano? Hindi sa literal. Mas maganda yung tuli din tayo sa literal at tuli sa espiritu. Ibig sabihin, ang pagtuli kasi ay pagtanggal ng unbelief. Kagaya ni Abraham, no, after 10 years na nangako ang Panginoon sa kanya, hindi pa siya nakaproduce ng anak at parang nanghina na siya. Kaya sinabihan siya na Sarah, puntahan mo si si Hagar. Nanghina na siya, pinasyal ulit siya ng Panginoon at pinatingin siya sa langit. Alam mo, paggabi dyan sa Middle East, nandyan lahat ng bituin. Sabi ng Panginoon na Abraham, naniniwala ka pa ba na ikaw ay magiging ama ng lahat ng bansa? Sabi ni Abraham, yes Lord. Hindi niya naintindihan yon kung paano siya magiging ama ng lahat ng bansa sa kanyang edad na 75 years old, actually 85 na ngayon, si Sarah ay 75 na kasi 10 years pinangako nung 75 years old pa siya. Kung paano mangyari yon, sinabi na lang ni Abraham bilang pananampalataya sa salita ng Diyos na kahit hindi niya naintindihan, sabihin niyang, yes Lord, dahil totoo yung sinasabi ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, it doesn't make sense to our natural mind. So yan ang sinasabi ni Pablo na we are who are in the circumcision spiritually, who serve God by His Spirit, naglilingkod sa Diyos sa Spirit, who boast in Christ. Huwag tayo mag-boast sa ating lakas, sa ating talino, kung hindi doon kay Kristo mismo na nakilala natin si Kristo, and who put no confidence in the flesh. Wala na pagtitiwala sa sarili. Ngayon, baka meron sa inyo magmamayabang, sabi ni Pablo nandito sa verse 4, though I myself have reason for such confidence. Sa kabila nito, baka meron akong mga katwiran para ipagmalaki ang aking sarili. Baka meron dyan sa inyo nag-iisip na magmamayabang kayo, mas marami akong ipagmamayabang sa inyo. Dito na diniscuss niya sa 5 and 6. Anong sabi niya? Tinuli ako sa ika-8 araw. Ako ay isang tunay na Israelita na nagmumula sa tribo ni Benjamin. Yung tribo ni Benjamin, diyan nagmula si Saul, yung first king of Israel. Biro mo, hari ng Israel. Kaya yung pangalan niya Saul. Ngayon, pagdating sa relihiyon, Hebrew of Hebrew. Pure ito. Pagdating naman sa kautusan, bilang Pariseo, pagdating sa sigasig, umabot ang aking pagiging Pariseo sa pag-usig sa iglesia. Ngayon, pagdating naman sa katwiran, na nagmumula sa pagsunod ng kautusan, wala kayong makikitang kamalian sa akin. So 3 bagay dito, mga kapatid. Mula sa kanyang kapanganakan, pagdating sa kanyang posisyon bilang Pariseo, pagdating sa performance. Ngayon, pagdating dito sa verse 6, yung pangatlo, yung kanyang relihiyon at kanyang sigasig umabot sa pag-uusig sa bayan ng Diyos. Meron pa bang pwedeng magmayabang dyan? Kasi hindi niya kilala si Kristo. Yung sabi ni Kristo sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Paano ay usigin ni Saul si Kristo ay nandun siya sa langit?
Kasi nga, yung inuusig niya na iglesia ng Diyos, yan ang katawan ni Kristo na nakaugnay sa ulo doon sa langit ng si Kristo. Yung katawan nandito sa lupa, yung ulo na doon sa langit, yan ang metaphor na ginagamit ni Lord. Katawan. Hindi ano? Tinagalog ko na pero mas maganda basahin pa rin natin sa Tagalog. Bigyan ko lang ng emphasis ito, no? 3 to 9. Binasa natin yan dito. 3 to 6. Ngayon dito sa 3 to 9 tayo. You doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Nakita niyo mga kapatid, all things but loss, tinuring niya. Ngayon, pag turing niya doon, naranasan niya yung pait, yung sakit. I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. English pa lang ito, mamaya basahin natin sa Tagalog. And be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law. Hindi ito produce ng law, yung way ng Pharisee ng mga Hudyo, tinuro nila na sundin yung kautusan. Walang problema sa kautusan. Kung paano gamitin ang kautusan. Okay? But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God. So pag binasa mo dyan, makikita mo dyan yung suffering, nandyan yung dalawang righteousness. My righteousness and the righteousness of God. Basahin natin sa Tagalog. Oo nga, ang lahat ng mga bagay, pag sinabi niya mga bagay, yan yung na-accomplish niya doon sa verse 5 and 6. Mga kapatid, ano? Yung sinasabi niya ang lahat ng mga bagay, yung kanyang na-accomplish sa kanyang relihiyon, sa kanyang pagkabuhay, at lahat ng performance niya sa mga religious activity. Ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan. Nalugi siya dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugian. So merong pagtitiis, merong kahirapan mga kapatid. Kahit sinong malugi, yung nasunugan ka, nalugi ka sa negosyo, iniwan ka ng inyong forever, kaya sasabihin mo lang forever, may pagtitiis, may sakit sa damdamin. Anong sabi ni Pablo? I suffered, tiniis ko ang kalugihan ng ilan? Ng lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay ay ipinalagay ko o inari kong walang kabuluhan at itinuring kong basura lamang. Maganda nga pakinggan yung basura eh. Sa original yan, tae, dung. Itinurang kong dung. Binilang niyang tae ang lahat ng mga performance niya, religious performance niya, ang kanyang kabutihan, upang makamtan lamang si Kristo. Grabe, no? Tindi? At ako'y masumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So pag sinamarize mo ito lahat mga kapatid, yung Philippians 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lahat ng bagay ay kawalan kalugihan, kasama dyan ang paghihirap, yung sakit, suffering. Di ko alam masyado sa suffering sa Tagalog. Pangalawa, nandyan yung katwiran niya, yung katwiran ko, katwiran natin. Nandyan din katwiran ni Kristo, ng Diyos. So doon sa pag-exchange, may sakit talaga. Iiwanan mo yung pera mo na, $200 ko ito ah. Hindi bali may sapatos naman ako. So pipili tayo ngayon. Ngayong gabi, nandito pa lang tayo sa kalahati ng ating pag-aaral. Huwag na nating hintayin tayong tawagin ng pastor para tumayo sa altar, sa pulpito, may kasamang iyak na mga kapatid, tinatawagan ano, itatalaga ba natin? Diyan sa pag-upo natin, ako mismo na nagsasalita. Kayo na nakaupo at kayo nakapakikinig ngayon. Nakatingin ang Panginoon sa puso natin sa presensya ng banal na Espiritu.
itagubilin at isuko na natin ang ating mga sarili ngayon mismo. Huwag na yung mga palabas na may mga tayo para mag-pray. Formality lang yan mga kapatid. Ngayon mismo, kausapin yung Panginoon, Lord, parang imposible ito. Pero aking bibilhin ang inyong katwiran, isusuko ko na yung aking kabutihan. Ako ay tutugon. Ako ay magpapasakop, magpapadamit sa inyong katwiran. Kung ano man ang aking mga nagawang mabubuti na hiwalay sa inyo, Lord, basura yung lahat. Because our righteousness is filthy rags. Ano yung sabi ni Isaiah 53, Isaiah 64 verse 6? Na para daw, ang sabi ni Isaiah, we are all unclean. Lahat tayo ay marurumi. Kaya yung performance natin ay parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Kahit anong gawin natin. So we are all unclean. Like leaves, our iniquities blown us away. And all our righteousness is like filthy rags. Tindi mga kapatid. Ngayon, pupunta tayo sa lingkod ng Panginoon. Ito sabi ko, kahapon marami tayong mga Bible verses. Ngayon, kukonsulta naman tayo dito sa lingkod ng Panginoon. Kasi Laodicean message tayo. Akin pinakausap mga kapatid. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ and in the presence of the Holy Spirit. Huwag nyo nang hintayin na patayuin pa kayo ni Kuya AP ako sinang pastor doon sa pulpito, mag-iiyak, Huwag na. Dito mismo ngayon, gawin na natin. Pasakop na tayo mga kapatid. Amen? Pasakop na tayo sa Kanya. Huwag na yung mga drama, mga emotion. The principle, kasi nakatingin, alam ng Panginoon yung nangyayari sa puso natin. Ano man ang edad natin, mga maliliit na bata, mga elders, kung sino man at ano man ang ating position, itagubilin na natin, magpasakop na tayo ngayon mismo. No? Amen. By the grace of God. Punta natin, Testimonies, Volume 3, page 252. The people of God are represented in the message to the Laodiceans as in a position of carnal. Tindi ano? Yung bayan ng Diyos na nagkakatawan sa mensahe ng Laodicea ay nasa kalagayan ng pagiging makamundo, which is another word of fleshly or worldly. Carnal security. They are at ease. Talagang okay lang kami. Oh, parang walang nangyayari. They are at ease, believing themselves to be in exalted condition of spiritual attainment. Yan tayo. Hindi yan Ellen G. White. Ellen White, yan ay early writings. The angel of the Lord showed Ellen White in a vision that there would be a shaking in this church. Magkakaroon talaga ng pag-uga. Uugain ng todo. Sabi niya, I asked the meaning of the shaking. I had seen and was shown that it would be caused by a straight testimony. Yung totoo, yung tunay na patotoo. Sino meron ng patunay na patotoo? Si Kristo, the true witness. Called forth by the council. Ulitin ko I asked the meaning of the shaking. I had seen and was shown that it would be caused. Ito yung magiging dahilan. Anong dahilan? Yung straight testimony. Called forth by the council of the true witness to the Laodiceans. What is the council? To buy from me, exchange, no? Self-righteousness to Christ-righteousness. Ay, anong gagawin ni Kristo sa self-righteousness natin? Dadalhin niya dun sa cross. So to buy from me these three things, this will have its effect on the heart of the receiver. Praise the Lord, receiver. And will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not bear this straight testimony. They will rise up against it, and this will cause the shaking among God's people. So ngayong gabi, hindi ko alam kung anong nasa isip ninyo. Pero pag hindi tayo sumerender dito sa panawagan ng
ng ating counselor ng true witness, magkakaroon ng shaking. Yung iba will be shaken out, yung iba will be shaken in. So ang prayer ko ay we will be shaken inside the body of Christ. Amen? Early writings, page 270. Noon pa ito. So wag na tayong pahina-hina, wag na tayong magtampo mga kapatid. Kasi nandiyan yung righteousness, grace ni Jesus, pag-ibig, salvation. Pag may mga tampo tayo, may mga sama ng loob, nagbabalak tayo backslide o hindi nasisimba, doon na kayo mag-backslide sa langit. Huwag dito. Kasi pag backslide kayo doon sa langit, at least nandun kayo sa langit. Huwag nating sayangin ang kanyang biyaya, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang katwiran. Ngayon mismo, i-exchange na natin. Masakit ito sa damdamin natin, yung mabait tayo sa church, tapat tayo sa ikapu, tuwing Sabado, Miyerkules, Biyernes, tapos sasabihin ni Brother Epi, hindi ito galing kay Brother Epi. Tayo lahat gumagawa na yan eh. Naalala niyo yung rich young ruler? Ginawa ko na yan lahat. Mula nang sa cradle roll pa ako, tinuruan ako ng magulang. Ano pa bang kulang? Si Jesus lang talaga ang kulang natin. Kasi pag nandyan si Jesus, we have everything. Pero pag meron tayong sariling pag-iisip, sariling karunungan na akala natin, iba yung nagbabasa tayo ng Bible cover to cover, tapos hindi natin makita si Jesus doon. Example mga kapatid, tingnan niyo yung Bible nyo. Example lang ito ha, bibigyan ko ng example. Tuwing magtiteach tayo ng baptism, pinipresent natin si Jesus as nabaptize si Jesus to set an example para magbigay ng halimbawa kung paano tayo mabaptize. Kasi bunga yan ng baptism na tatlong baptism dahil 1,260 years walang Bible study, nag-imbento itong mga Roman Catholic na yung mga bata bautismuhan ng ng sprinkling. So kinopya yan, tapos ito naman mga protestante na nag-protest against the Catholic, nag-imbento naman sila ng sariling baptism nila, pouring naman yung ano sa ulo. Ngayon dumating yung 1844 na rinaise up ng Panginoon. Hindi lang ang Adventist, pero actually bago dumating yan, nagkaroon na ng revival, marami nakakita na yung baptism na tunay na linulubog. So ngayon, dahil dyan, ang turo natin lagi, si Kristo binautismo para magbigay ng halimbawa. Basahin yung baptism ni Jesus Christ. Bago siya nabaptized, marami nang nabaptized kasi alam nilang John the Baptist yung anong baptism. Pagdating sa Matthew 3:15, buksan niyo yung mga Bible nyo. Kung nandiyan kayo sa cellphone, kung dala niyo yung Bible nyo, sa Matthew 3:15, ang baptism ni Jesus Christ is to fulfill all righteousness, upang tuparin ang lahat ng katotohanan. Pag binasa nyo yan, ay oo nga no. Pero pagkatapos nito, ang mind natin pa rin, Jesus is our example pa rin for baptism. Subukan nyo lang mga kapatid, subukan nyo. Matthew 3:15. Sabi ni Jesus, huwag mong pigilan ito dahil gagawin natin ito upang tuparin ang lahat ng katwiran. Anong katwiran? Yung lahat ng tinuro doon sa Old Testament. From the book of Moses to the prophets and to the Psalms. That Christ will die and will be resurrected again. Kita nyo? So yan. Yan ang shaking. Hindi natin matanggap ang katotohanan because of our personal and denominational pride. Pero kung handa na tayong tumanggap ng sakit ng ating pride at tanggapin na si Jesus lang talaga ang aking katwiran at kaligtasan, maglilingkod tayo sa Panginoon, hindi dahil natatakot tayo sa barbecuing tayo sa impyerno o sa reward o mga bituin na ilalagay sa ating crowns. Wala na yon. Ang atin, we are constrained by the love of Christ demonstrated at the cross. Tingnan natin to. Testimonies to Ministers, page 64 and 65. They, referring to ministers, remember they are angels of Laodicean. In-address ito ng True Witness through the corporate leadership para ipaabot sa lahat ng members. Kasi lahat tayo guilty nito eh. Hindi lang yung leaders. Huwag nating i-accuse yung ating mga leaders, pero sila yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. They are not willing to be deprived of the garment of their own self-righteousness. Hindi ko alam kung meron pang mas maliwanag na ibibigay ang lingkod ng Panginoon dito. They are not willing
to be deprived of the garment. Kagaya ng mga program natin, Bible seminar tayo, bigyan natin sila ng 5 kilong bigas at 5 latang sardinas at corn beef para mag-attend sila. Binibili nila at yung loyalty nila mag-attend gabi-gabi. Pagkatapos nila na-baptize, for the record, wala na. Sorry mga kapatid, pero ito yung actual na pangyayari. Hindi ko alam kung sana hindi nangyayari ito dyan sa Cavite. They are not willing to, yung mga ways of approach natin ng evangelism. Either ang goal natin is for the record or para ma-promote tayo sa ating mga position. Di ko alam, Panginoon lang nakakaalam dyan. Pero yan ang nangyayari. Lahat tayo guilty dyan. Worldwide. They are not willing to deprive of the garment of their self-righteousness. They are not willing to exchange their own righteousness, which is unrighteousness, for the righteousness of Christ, which is pure. Ito na, tingnan nyo, pure, unadulterated truth. Walang halong human contribution, which is not I, but Christ. Ano yung pure adulterated truth? Not I, but Christ. No mixture of self in it. Testimonies to Ministers, page 64 and 65. Meron tayong mga sariling plano natin. Gusto natin, smooth sailing lang tayo para makarating tayo sa goal. Gustong-gusto na natin pumunta ng langit. Bakit? Kasi ang gulo dito sa sanlibutan. Ang hirap dito sa sanlibutan. So para mapayapan na yung buhay natin, diretso na tayo sa langit. So anong gagawin natin? Sige, magtrabaho na tayo kay Lord kasi para makauwi na tayo sa langit. Si Lord, padadaanin niya tayo para matrain tayo sa tibay ng pananampalataya. Dadaan tayo sa apoy. Kaya sabi ni James 1, mga kapatid, ituring ninyo na kagalakan kung kayo ay mahulog sa iba't ibang pagsubok. Sandali lang mga kapatid. Anong nangyayari sa utak ni James? Was he inspired by the Holy Spirit? Meron bang taong binibilang pag nahulog ka sa iba't iba? Hindi lang sa isa, ha? Sabi niya dito, fall into diverse, iba't ibang pagsubok. Meron bang taong, praise the Lord, hallelujah, ang dami kong pagsubok? Wala. Bakit sinabi ni James, ituring mong kagalakan? Pwede natin ituring ang mga pagsubok na hirap sa buhay, suffering. Pero ituring na kagalakan, ang hirap nun. Kailan tayo magagalak? Sabi niya, kung kayo ay mahulog sa iba't ibang tukso, pagsubok sa buhay. Hindi naman pala natatapos doon sa verse 2. Meron palang verse 3. Dahil nalalaman natin na ang pagsubok ng ating pananampalataya ay namumunga ng pagtsatsaga. So yung pagbilang natin ng kagalakan para tayo kung tayo ay mahulog doon sa iba't ibang tukso, hindi tayo nagagalak doon sa tukso mismo, sa pagsubok. Walang kagalakan doon. Ang kagalakan, yung resulta. Kagaya niyan, ito, nahirapan ka dito, pero pagdating mo doon sa finish line, nandun yung galak, yung sigaw ng mga tao, you made it. At sasabihin ni Jesus sa atin, well done and faithful servant. Yan ang tamang motivation. Si Jesus ang magpo-proclaim, well done and faithful servant. Hindi tayo magpupunta kay Kristo, Lord, I did my best. Tapos dadagdagan nyo ng my best was not good enough. Talagang our best is not good enough because we don't have any best. Everything that we have is like filthy rags. Napapa-English tuloy ako eh. So gold tried with fire. Yung gold tried with fire, yan yung sabi ni James, no? Yan yung ang pananampalataya ang susubukin. So mamumunga yung pananampalataya pag yan ay dumaan sa apoy. Magre-resulta ng pagtsatsaga. Narito ang mga pagtsatsaga ng mga banal. Bakit? Under fire sila ng little horn, ng Babylon, spiritual Babylon, ng beast.
Oh, si Pedro, ganun din kasi dumaan si Pedro dyan eh. Sabi niya, in this, you greatly rejoice. Pareho sila ni James. Magbarkada ito eh. Though now for a little while, you may have had to suffer grief in various trials so that the proven character of your faith. So yung dadaan sa apoy, yung dadaan sa pagsubok, ang pananampalataya. More precious than gold. Bakit more precious than gold? Kasi itong napoproduce na pananampalataya sa pagsubok, yan yung pananampalataya ni Kristo na mahirap iabot, mahirap tanggapin ng sarili. Gusto natin manampalataya yung galing sa atin na ako naniniwala sa Diyos. Oh. Ayaw natin tanggapin yung pananampalatayang yun ay pananampalataya ni Kristo. Here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Pag meron kayong translation sa Tagalog na nag-iingat ng kanyang kautusan at merong pananampalataya ni Kristo, maling translation yan. Kasi ang pananampalataya na magliligtas sa atin at gagawang matuwid sa atin ay ang pananampalataya lamang ni Kristo, at yung pananampalataya niya, yun lang ang pananampalatayang tunay na nasubok ng apoy. Yung mga kahirapan natin, consequences lang yan ng mga choices natin noon. Hindi pa yan yung pananampalatayang sinusubok. Tuloy tayo mga kapatid. Sa Old Testament, sa Hebrew mentality, yung gold tried with fire or gold refined by fire, ang ibig sabihin niyan, purified faith. Walang kadungis-dungis ng bato o kahit anong bato, pure gold. Pagdating ng New Testament, yung pananampalataya sa Old Testament na purified faith or pure faith, tumutukoy ito sa pananampalataya ni Kristo. Bakit? Pananampalataya lang ni Kristo ang tunay na nasubukan na doon sa cross. Nung sinabi niya, Ama, pwede bang tanggalin itong kopa, yung saro sa akin? Yung flesh niya ayaw mamatay, ayaw tanggapin yon. Pero dahil yung kanyang mind ay nakasurrender, pag-aralan natin yan ng isang gabi, na wala siyang magagawa sa kanyang sarili kung hindi yung kanyang nakikita, yung kanyang naririnig, yung ginagawa ng Ama, yun ang ginagawa niya. So kahit ayaw ng laman na kanyang tinaglay, kinakailangan inumin niya yung kopang yon, yung sarong yon, para sa ikaliligtas ng mga tao. So nandun yung exchange. Pinili niyang mamatay doon sa sumpa ng Ama upang ang kanyang buhay ay maibahagi sa ikaliligtas ng mga taong nagkasala laban sa kanya. Ang sarap nito mga kapatid, ano? So pananampalataya lamang ni Kristo talaga. Ngayon, dito naman tayo sa sulat ng lingkod ng Panginoon. Faith and love are golden treasures, elements that are greatly wanting among God's people. Grabe, no? Meron pala tayong hangarin na ganito, love and golden treasure. I have been shown that unbelief in the testimonies of warning, encouragement, and reproof is shutting away the light from God's people. Wow! Unbelief is closing their eyes so that they are ignorant. So willful and deliberate. Pinili talaga. Unbelief is closing their eyes so that they are ignorant of the true condition. Yung nakikita na natin kagaya ng meeting ito, siguro naniniwala tayo lahat na ito ay pinahintulot ng Panginoon, na ito talaga ang magiging topic natin. The true witness thus described their blindness, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Tuloy tayo. The gold tried in the fire is the faith which work. Itong faith ni Jesus ngayon, tinanggap natin in exchange sa ating selfish faith. Ito yung faith which work by love. Quotation ito sa Galatians 5:6.
Di ba? That faith, circumcision availeth not, but faith which worketh by love. Only this can bring us into harmony with God. We may be active, we may do much work, kagaya ni Saul, but without agape, such love as dwelt in the heart of Christ, we can never be numbered in the family of heaven. Bakit family of heaven? Tayong lahat ng henerasyon, tayo ay ginawa linalang ng Diyos. Tayo lahat ay anak ng Diyos. We are all part of the family of God. Pero yung family of heaven, yun lang makakapunta sa langit. Gusto ni Lord, maligtas lahat pumunta ng langit. Pero hindi lahat tatanggap dahil because of pride. Pwede ako mabuhay kahit walang langit. Yan. Hindi yan Colossians chapter 1 verse 58 ha. Yan ay Christ Object Lesson, page 58. Very many feel impatient and jealous because they are frequently, lagi silang disturbed with warnings and reproofs which keep their sins before them. Makarinig tayo ng message ng Panginoon. Alam natin na nare-review tayo pero parang wala lang. You know, many will feel impatient, parang ayoko na ito. And jealous because they are frequently disturbed with the warnings and reproof which keep their sins before them. Pagdating ng message ng Panginoon, alam natin na may kasalanan talaga tayo. Ayaw lang natin tanggapin. Sino nagsabi nito? The true witness. I know your works. Ulitin ko, yung temperature na yon ay hindi sa tubig. Ang temperature na yon ay tungkol sa mga gawa. At bakit magligamgam yon? Kasi gawain na makasalanang laman, kinokopya-kopya lang ang gawain ng banal na Espiritu. So the motives, the purposes, the unbelief, the suspicions, the jealousies may be hid from men. Pwede may tago yan. Kunyari, nag-oo tayo dito sa ating seminar, but not from Christ. The true witness comes as a counselor. Kaya ang ganda nito mga kapatid. So hindi lang siya testigo sa totoong nangyayari sa puso natin. Kung hindi, counselor din siya. Ito yung problema. Ayusin natin ito, kasama nyo ako. Without me, you can do nothing. But I am with you all the time. Abide in me. Manatili sa akin. Sa atin. Sabi ni Jesus. Testimony Treasures, Volume 1. Page 331, paragraph 3. Oh, isa pa. Okay lang ba kayo dyan mga kapatid? Okay pa kayo dyan? I hope. Ministers who are preaching present truth should not neglect the solemn message to the Laodicean. Kahit anong mga preachings natin mga kapatid, dapat isama itong solemn message to the Laodicean. Ano ito? The testimony of the true witness is not a smooth message. Nakita niyo na nagbibisikleta kanina? Hindi yung ganun na diretso lang. The message of the true witness is not the testimony, yung patutuo ng true witness is not a smooth message. The Lord did not say to them, you are about right. Oh, okay ka lang. No. You have borne chastisement and reproof that you never deserve. You have been unnecessarily discouraged by severity. You are not guilty of wrongs and sins for which you have been reproved. Hindi ganyan ang approach ng Panginoon. Mabigat ang approach ng Panginoon. Tingnan natin to. The Laodicea, meron akong binigyan ng seminar noon, tapos may nagtanong, Brother Epi, parang hindi kaya gumagamit ng Ellen White. Dito, marami tayong Ellen White. Kahapon, puro tayo Bible verse. Pero kasi, hindi natin makikita ito. Although ang Bible, pag pinag-aralan natin, kung anong reveal kay Ellen White, yan din ang reveal na galing doon sa Word. Dito, Testimonies to the Church, Volume 4. The Laodicean message applied to the people of God who profess to believe present truth. Nagkukunwari tayong naniniwala tayo sa present truth. Ano yung present truth? Everlasting gospel. The righteousness of Christ, justification by faith. Hindi evangelical righteousness by faith. Ito ay pure, unadulterated, Seventh-day Adventist justification by faith.
Na ano? Na ang bunga nito will produce a people who will keep the commandment, all the commandments of God. Kaya may bunga, nandiyan yung commandments. Pag may mga Adventist na ayaw ng commandments, mag-ingat tayo dyan. The greater part are lukewarm professors having the name but no seal. Nandiyan yung mga pangalan, nandiyan yung mga title, pero walang sigasig. Bakit? Wala si Jesus eh, walang motivating force. Di natin alam kung ano. Maraming mga sama ng loob sa akin, mga kapatid natin, kasi marami tayong mga kapatid nung panahon, hindi na ngayon masyado. Dahil sa General Conference, representative kakanta, kung ano man ang gagawin dito sa General Conference noong mga panahon na nakaraan. Pagdating dito sa Amerika, hindi na babalik. Mag-TTNT na, ang tawag nila doon ay tago ng tago. So ginamit ang pangalan ng Panginoon, pumunta sa land of milk and money. Maganda kasi yun nga, naghahanap tayo na mamuhay tayo dito sa mundo. Isa sa mga yan ay siya klasiko sa pagiging pastor sa PUC pa ng panahon. Pagdating niya dito, ginamit niya yung pagkakolportor at umattend ng General Conference, nagkaroon ng hirap ng buhay, nag-message sa akin, ano ba naman ito, Brother Epi, itong aking buhay, naglilingkod naman ako sa Panginoon. Kita mo, may utang, may pagkukulang pa ang Panginoon ngayon. Sabi ko, ano bang source ng pagpunta mo rito? Bakit ka nakapunta rito? Ano ba? Yun nga, kanento niya. Pero isa lang yan sa mga pangyayari. Alam nyo ba na nasira na ang pangalan ng Seventh-day Adventist sa embassy? Because of that, na pupunta ng General Conference. Inaano ko, example lang ito mga kapatid na this is not name dropping or ano sa denomination natin. Isa lang yan na pangyayari dyan sa Pilipinas kasi taga Pilipinas naman tayo. Pero worldwide, marami pa tayong mga iba-ibang ginagamit na karanasan. Gamitin natin ang pangalan ng Panginoon for our own benefit. So the greater part are lukewarm professors having the name but no zeal. God signified that He wanted men at the great heart of the work to correct the state of things existing there and to stand like faithful sentinels at their post duty. He has given them light at every point. For what purpose? To instruct, encourage, to confirm them as the case required. But notwithstanding all this, those who should be faithful and true, fervent in Christian zeal, of gracious temper, knowing and loving Jesus earnestly, that is from the heart, and found aiding the enemy to weaken and discourage those whom God is using to build up the world. Meron namang mga gagawa ng ganyan, i-discourage pa kasi may mga, alam mo na. So the term lukewarm is applicable to this class. They profess to love the truth, yet are deficient in Christian fervor and devotion. Mag-devotional muna tayo kasi mag-worship muna tayo sandali kasi mag-uumpisa na yung series ni sino yun dyan sa Pilipinas, yung mga series na yung Batang Quiapo, may mga bago na ngayon, wala na itang Batang Quiapo. Gaya na yung probinsyano, hindi ko alam kung anong mangyayari. Meron akong tinirahan noon. Ganun ang pangyayari. Tuwang-tuwa ako kasi maaga pa nagwo-worship eh. Yung pala magwo-worship kasi mag-uumpisa na yung alas 6 yung Annalisa. Doon sa mga nakakaalam ng panahon ng 80s, may Annalisa. Alas 6 yun. Worship tayo, worship. Naku, wala pang alas 5, worship na. Maghapon na. Kasi inaabangan. Tama bang motivation yun? Magwo-worship tayo kasi may susunod na event sa ating family? O magwo-worship tayo because we love the Lord who gave Himself for us, for our redemption and salvation from the hands of the enemy? Yan. They dare not give up wholly and run risk of the unbelievers. Yet they are unwilling to die for self and follow out closely the principle of their faith. Oh. Second paragraph. The only hope for Laodicean is a clear view
of their standing before God. Paano natin makita yung clear view natin sa before God? By allowing the true witness Jesus Christ to tell us our condition and to humbly submit, Lord, tama ka. A knowledge of the of the nature of their disease. They are neither cold nor hot. They occupy neutral position. And at the same time, flatter themselves. Binobola lang natin yata sarili that they are in need of nothing. The true witness hates this lukewarmness. I will spew thee out of my mouth. The loss of indifference of this class of persons, said he, I would thou wert cold nor hot. Kasi pag cold tayo, dead works, pwede niya tayong i-convert. Kung hot naman, he is pleased kasi will allow the Holy Spirit to work in us. Like lukewarm water, they are nauseous to his taste. Nasusuka siya. They are neither cold, unconcerned, nor selfishly stubborn. They do not engage thoroughly and heartily in the work of God. Yung meron tayong attitude na, busy kasi ako kaya magbibigay na lang ako, pero hindi ako maka-engage sa gawain kasi busy ako eh. Buntis yung lola ko. Kumisan, pati yung apostleship, yung pag-aalaga ng apo, involve yung ministry. Lahat ng excuse natin sa ministry, puro legitimate. Nandiyan yan sa Bible eh, family. Kakakasal ko lang, kabibili ko lang ng baka, kabibili ko lang ng lupa. Buntis yung lola ko, kaya aalagaan ko. So they do not engage thoroughly and heartily in the work of God, identifying themselves with its interest, but they hold aloof and are ready to leave their posts when their worldly personal interest demand it. Anong nagdi-demand sa buhay natin para meron tayong excuse sa gawain ni Lord? Sa ating condition? When their worldly personal interests demand it. The internal work of grace is wanting in their hearts. Of such it said, thou sayest, I am rich, increased with goods, and need of nothing. Pero hindi nyo alam. Knowest not that thou art cold, wretched, poor, miserable, blind, and naked. So last tayo dito sa itong faith. The gold tried with fire. Love to God is the very foundation of religion. To engage in His service merely from hope of reward or fear of punishment. Kung tayo ay nag-i-engage, nakikisangkot sa gawain ni Lord, para meron tayong reward pagdating ni Jesus, o takot tayong mabarbecue sa impyerno, which is the basis of all self-righteousness, would avail nothing, sabi ng lingkod ng inspirasyon ng Panginoon. It avail nothing. It will do nothing to us. Open apostasy would not become offensive to God than hypocrisy and mere formal worship. Matindi. Mas matindi pala sa apostasy yung ating pagiging hypocrite. Tsaka we have the form of godliness but denying the power of it. So, tuloy tayo kasi medyo napahaba na yung oral reading natin. No? White raiment. Ano tong white raiment? White raiment is simply the righteousness of Christ. Mula nung nagkasala yung tao, doon na nag-umpisa yung tinatawag na Old Covenant. Ang kasalanan, lagi tayong dinadaya kasi mandaraya yung kasalanan. Pwede nating takpan ng ating sariling kasalanan sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Yun ang ginawa ni Adam at ni Eva. Nung nakita nila ang kanilang sarili na sila ay hubad, at alam nila, paano nila nalaman na nagkasala sila? Kasi may instruction na nga sa Panginoon eh. Yan ang role ng law. To open our eyes sa ating mga kasalanan. So nung nakita nila na nahubad sila, anong ginawa? Nagtahi sila ng mga dahon ng figs together and made coverings for themselves. So nung nakita nila yung hubad sila, gumawa sila ng paraan para matakpan ang kanilang sarili. So what is the purpose? To cover the shamefulness of their nakedness. Ay alam ng Panginoon na matutuyo yung dahon. Anong ginawa ng Panginoon?
Sa verse 21, and to Adam also and to his wife did the Lord make coats of skin and clothe them. Anong skin ito? Skin ng animal. Hindi sila pwedeng damitan ng skin ng animal na hindi namatay yung animal na tinanggalan ng balat. So it really requires death. And because of death, natakpan, nag-cover sila ng the death of Jesus Christ. Yung balat ni Jesus Christ. Ano tong balat na covering? The righteousness of Jesus Christ, white raiment, pure. Anong sabi? Isaiah 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. Ang aking kaluluwa ay maggagalak sa aking Diyos. Bakit? Sapagkat ako ay kanyang dinamitan ng damit ng kaligtasan at ako ay kanyang tinakpan ng kanyang damit ng kanyang katwiran. Wow! I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Because he hath clothed me with the garments of salvation and hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with the ornaments, and as a bride ordaineth himself with her jewels. O, doon sa mga, di ba sabi ng Panginoon, dito sa Laodicean message, saka na natin pag-usapan in God's time. Ito lang yung may pangako ang Panginoon, doon sa 6, hindi niya binanggit ito, na siyang mananagumpay kagaya ng aking pagtagumpay. Ito lang ang meron. He that overcome as I overcome. So dito sa Revelation 3:5, he who overcomes shall be clothed with white garments. Yung white na garment, ibibigay niya. Saan tayo kukuha ng tagumpay natin, ng victory? Yung victory ni Jesus Christ, kasama yon ang kanyang damit ng righteousness. Because only the righteousness of Christ defeated self-righteousness, that is the deception of the enemy. So for us to be saved from the deception of the enemy, which is self-righteousness, we need to know, understand, study, spend time with the righteousness of Jesus Christ. Ang sabi ng lingkod ng Panginoon, Christ Object Lesson, page 311, this robe, woven in the loom of heaven, has in it not one thread of human devising. Ang ibig sabihin nito, lahat ng gawain para sa ating ikaliligtas at damit ng katwiran nating Panginoon ay galing lang sa langit at walang iota of human contribution. Ito mga 144,000 na nandun na sila ngayon sa throne of God nagwo-worship. After these things I look and behold great multitude which no one could number from every nation and tribes and people and tongues standing before the throne, before the Lamb. Anong meron sila? Dinamitan ng puting damit, robes. Hindi ko alam kung anong robe yan sa Tagalog. With palm in their hands, branches of the, ibig sabihin nag-worship yung palms, branches in their hands. Yan ang worship lagi sa Bible. Anong meron ng 144,000? White robes. Lahat nakaputi. Si Jesus lang hindi nakaputi dyan. Kasi yung kanyang damit, sinausaw sa dugo. Example niyan, yung pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga Israelites, hindi nila nakamtan ang katwiran na magliligtas. Dahil gusto nilang gawin yan sa sariling gawa. Pero yung mga hintil, nakamtan nila dahil tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam nyo na ito, pag-aralan nyo yan mga kapatid, Romans chapter 9, verses 1 to 33. Okay? So, Zechariah. Sa judgment ito, di ba nabanggit ko kanina yung judgment? Now, Joshua was dressed in filthy clothes. Tayo yan. Filthy rags. Si Joshua dito sa vision ni Zechariah, nandun si Joshua, which represents us. Yung pinaka-the best, remember Joshua was a priest. He's also a leader. Yung damit niya marumi, nandun sa judgment. Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel, judgment to eh. And the angel said, those who are standing before him, take off his filthy clothes. So meron tayong dinadamit-damit sa sarili natin pero marumi. So pag tinanggal yon, either nakasuot tayo ng maruming basahan o hubad tayo, pareho lang nakakahiya. Marumi yung damit natin, nakakahiya. Tanggalin yon para hindi marumi yung damit natin, nakakahiya din.
So anong sabi doon sa judgment? Then the angel said, then said to Joshua, see, I have taken away your sin, and put your rich garment on you. Ano pala yung tinanggal na maraming damit? Yung kasalanan. Take away. So hindi tayo i-cover pwede ng righteousness na nandun sa loob, naka-insert yung ating makasalanang damit. Self-righteousness, hindi pwede. Tatanggalin talaga. Sabi ng angel sa kanya, kita mo, tinanggal ko ang inyong kasalanan, yan yung filthy clothes. At dinamitan ka ng mayaman na damit para sa iyo. That is the righteousness of Christ. Kaya, yung righteousness ni Jesus Christ, hindi pwedeng i-cover sa ating kasalanan. Na nandiyan yung kasalanan natin tapos tatakpan ni Jesus, that's not justice. Kaya sabi ni John, tingnan nyo ang kordero ng Diyos na siyang magtatanggal ng kasalanan ng sinlibutan. Para maibihisan tayo ng righteousness ni Jesus Christ, tanggalin yung ating bihis na marumi na ang ating pagiging self-righteous. Anong sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 16? For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Nung nabaptize pala tayo tinanggap, doon binihisan tayo ng katwiran ni Kristo. Pero bumalik tayo, gusto natin. Tayo pa rin yan ang problema ng Galatians eh. So look at this. Revelation 19:7-8. Rejoice and be glad and give glory, for the wedding of the Lamb has come, and the bride has made herself ready. Fine linen, clean and white was given to her to wear. Yung fine linen yan, mga kapatid, stands for the righteous acts of God's holy people. Ibig sabihin yan, tayo na tumanggap ng righteousness ni Jesus Christ, nahahayag yan sa buhay natin and keeping His commandments. Ano? Yan yung righteousness because righteousness. Last part, mga kapatid, nandito na tayo sa I-salve. Ano yung I-salve? That's the Holy Spirit. Hindi natin makikita yung ating kamalian, yung ating karumihan, yung ating pagiging. Lahat ng problema ng Laodicean without the Holy Spirit. So bago tayo matapos, kasi alam ko late na pero last part na ito eh. The Holy Spirit is the only one who can open our eyes, spiritual eyes, the eyes of faith, para makita natin ang ating maruming katwiran na kagaya ng maruming basahan. So, una, yung banal na espiritu, hindi ito doktrina, isa sa mga doktrina. Ang galing natin pag-aralan natin yung Holy Spirit. Hindi ito doktrina, ang banal na espiritu. He is a being, the third person of the Godhead. So the Holy Spirit is not a doctrine or a teaching. He is a person. He is the teacher. Siya yung nagtuturo sa atin kung ano man na liwanagan tayo is not coming from Brother Epi. I hope na liwanagan tayo, no? It doesn't come from Brother Epi or any preacher. It comes from the Holy Spirit. Tingnan natin, papakilala ko sa iyo. Dito sa last part ng Revelation 22, pinakita kay John the Revelator yung pure river of water of life. Crystal as clear. At namumutawi, nagmumula sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. At sa gitna ng daan doon, on the other side of the river, was the tree of life. So nandiyan yung river, nandiyan yung tree of life, which bear 12 manner of fruits and yield her fruit every month. The leaves of the tree were of the healing of the nation. Mga kapatid, wag natin tanong yung bunga at saka leaves na akala natin may leaves ng healing. Ang ibig sabihin ng leaves of the three nation, pagdating natin doon natin mauunawaan na just and true ang pag-deal ng Panginoon sa kasalanan. Sabihin natin, yan yung healing, yung understanding ng justice and love and grace ng Panginoon. Paano niya tayo niligtas legally. Okay? So yan ang Revelation. Ang tanong, saan yung river of water of life? Saan ang gagaling? Sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Yan ang tanong, yun ang sagot sa taas. Nakita nyo? The river of water of life, doon sa luklukan ng Diyos. Ngayon, dito sa Revelation, yung binasa natin kanina, no? Nasaan ang tupa? Yung 144,000 nagsasamba sa Diyos doon sa kanyang banal na luklukan with palm branch in their hands. Therefore, as they before the throne of God, serve him day and night in the temple. He that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more,
neither thirst anymore, neither shall sunlight on them, nor any heat. The Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them into. Kita nyo yung lamb, nasaan siya? Nasa midst of the throne, nasa gitna siya. At pakakainin at gagabayan. Saan ay gagabayan? Sa living fountains of waters. Anong gagabayan tayo? Meron bang ilog doon o river sa langit? Yes, Brother Epi. Remember, Revelation is symbolic. So, ano itong fountains of living waters na nandun yung Lamb sa gitna? So, nandun yung throne of God. Ang Lamb nasa gitna ng throne of God. Anong gagawin niya? The Lamb, si Jesus Christ, those 144,000, He shall feed them and shall lead them to the fountains of living water. Anong gagawin ng Lamb? To feed and lead them to the fountains of waters. So, yan ang naging question. Ano tong living waters? Naalala niyo yung woman at the well? Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Sabi ni Jesus, pag dito ka kukuha ng iinumin mo, mauuhaw ka uli. Pero yung tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. You know the rest of the story. Nakalimutan niyo yung kanyang container. Sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na yan. Sabi ni Jesus, ito, iinom ka na ng tubig. Sabihin mo sa asawa mo. Sabi niya, wala akong asawa, for your information. Tama yung sinabi mo. Hindi kinontra ni Jesus yung kasalanan. Pinakita ni Jesus na tama yung sinabi mo. At yung ginagawa mo, mali yan. Pero nung sinabi ni Jesus na sabihin mo sa asawa mo, yun ang pag-pronounce ng kasalanan na walang condemnation. Grabing galing ni Lord mag-approach, ano? Telling the truth sa ating kasalanan na walang condemnation. Ano nangyari sa babae? Immediately, she became one of the greatest evangelists. At that time lang, siya lang yung evangelist ng greatest. So sabi ni Jesus, whosoever drinketh the water that I shall give shall never thirst. But the water I shall give him shall be in him as para siyang balon na kung saan doon bumubukal ang tubig ng walang hanggang buhay. Ano yung tubig na walang hanggang buhay? Puntaan natin yung araw ng last day of tabernacle. Sa huling araw ng malaking kapiyastahan kasi si Jesus, sinunod niya yon, tinupad niya yung kapiyastahan. Doon siya sa gitna at sumigaw ng malakas, sabi niya, ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Alam niyo mga piyesta-piyesta, mga kapatid, hindi mauubusan yan. Marami pa yan. Pero piyesta, sabi niya, lumapit kayong mga uhaw. Verse 38, at sino mang maniwala sa akin, sang-ayon sa nasusulat sa kasulatan, mula sa kanyang tiyan, sa kanyang katawan, ay bubukal ang rivers of living water. Anong tinutukoy ni Jesus dito? Punta tayo ng verse 39. Ang tinutukoy niya dito ay ang banal na espiritu. They that believe on Him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified. So yung Holy Spirit, mga kapatid, yan yung living waters doon sa throne of God flowing, the rivers of living water. Kaya ang tumanggap nito, magiging channel tayo ng banal na espiritu because we are the temple of the Holy Spirit. Kaya yung living fountains of water na namumutawi doon sa throne of God is the Holy Spirit. Ngayon, nakita natin yung symbol, nakita natin yung katotohanan. So, to end, huwag tayong malito sa Holy Spirit at sa latter rain. Latter rain is a message na dinadala sa atin ng Holy Spirit. Anong message? Laodicean message. Ano yung Laodicean message? Righteousness by faith. Righteousness of Christ. Justification by faith. Deuteronomy 32, 1 and 2. Give ear, O you heavens. I will speak and hear. Makinig kayo sa libutan. The words of my mouth. Ano yung words of my mouth? My doctrine shall drop as the rain. My speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, as the shower upon the grass. Yung message, mga kapatid, ito yung rain. Yung early rain, yung message ng mga disciples doon sa Pentecost.
Yung latter rain, ito na yung message ng Panginoon about the righteousness of Christ that saved the whole world. So wag tayo ma-confuse. Kala natin yung latter rain, yung Holy Spirit. Kasi water eh. So yung Holy Spirit, dala niya yung mensahe ng righteousness ni Jesus Christ sa Laodicean church. For as the rain and the snow came down from heaven and do not return there but water the earth, ganon din, so shall my word be that goes out from my mouth. So yung word of God ay inilan tulad sa ulan. Kaya wag tayo maghintay ng ulan as the Holy Spirit kasi yung Holy Spirit nasa atin na. Basahin niyo Romans chapter 5 verse 5. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Nasa ng banal na espiritu? Nasa atin. Ano ang wala tayo? Yung mensahe ng true witness sa Laodicean message. So mga kapatid, napahaba na yung sinabi ko, pero patawarin nyo na ako mga kapatid, pero sa tingin ko at pinag-pray naman natin ito lahat, mahalaga yung time na nag-spend tayo, last night na natin. Happy Sabbath, God bless us all. Pakinggan natin. Give heed, take heed sa word ng instruction ng counsel ng true witness. Happy Sabbath mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. Ngayon pa lang, isuko na natin ating sarili sa katotohanan ng the word of the true witness, the faithful and the source of everything. God bless us all mga kapatid. Happy Sabbath.